natin ng masarap na buro. Meron po akong ipapakita sa inyo yung paggawa ko po ng buro. Ito po yung sample na nagawa ng buro. So, ipapakita ko po sa inyo kasi secret ko po talaga ito nung buhay pa yung mga biyanan ko noon. Ito po yung pinapadala ko sa kanila. Dinadala nila sa abroad. So, sabi ko, bakit hindi ko po gawin para malaman ninyo? So, ang gagawin lang po natin, kailangan po meron tayong kanin na matagal na po natin niluto ito, siguro mga 5 oras na. Tapos, ilalagay po natin sa isang lalagyan. So, ayan. Ito po yung mga kanin. Lalamasin nyo lang po ganyan yung kanin. Ganito po ang paggawa ng buro. At syempre po, ito po pala yung gagamitin kong isda. So, nalinis na po ito. Nalinis na po itong isdang ito. Ito po yung isda ng tilapia po na maliliit. So, ang gagawin po natin, para may lasa na po yung isda, lalagyan po natin ng asin. Medyo ihahalo-halo lang po natin ito. Ganito. Tapos, lalagyan mo ng umami. Ang ginagawa ko po kasi, nilalagyan ko po ng basil yung kanin para middle class. Diba? Ganito po yung burong ginagawa ko. Nilalagyan ko po na basil, umami, at syempre po para iba ang dating, nilalagyan ko na rin po ng sesame oil. So, ganito po ang gagawin natin. Lalagyan po natin ng asin yung kanin. Para po mas mabilis po siyang umasim, konting asin lang po. Pero, since para po hindi siya masira, kahit po mga 1 cup lang yung ilagay natin. Ganyan po karami yung asin. Tapos hahalu-haluin lang po ganito. Kailangan po masaya kayong naghahalo. Di po ba? Ang saya gumawa ng buro. So siguro po pwede nyo pang pagkakitaan ito. Ako kasi wala akong time. Ito, ibibigay ko lang po ito sa mga kaibigan ko, tsaka siyempre sa mga office mates ko. Yan. Siguro po 1 cup ito. This is 1 kilo of rice na niluto, tapos 1 cup lang ng asin ang ilalagay natin. So, ganito po ang pag-aayos. Yan. So, ready na po tayong mag-ayos. Ilalagay na lang po natin ito. So, dagdagan pa po natin yung asin. Dagdagan pa natin. Pero po ito, dahil konti lang yung asin niya, mabilis lang po itong mga 10 days lang po ito, maasim na. So, pwede na po natin. Off muna. Dalawa na lang. Para sa preservatives po natin. So, para tayong gumagawa ng graham dito. Ganito po ang paggawa ng buro. Yan. So, lagyan ng konting asin. Yan. Ganito po. Yan. Lagyan po natin ng basil para medyo maganda-ganda ang lasa. So, dagdagan na natin. Ito lang po ang maganda pag tayo ang gumagawa. Talagang punong-puno ng isda. Ayan. Lagay po natin lahat yan. Ganyan lang po. Ganyan lang paggawa ng buro. Di ba ang dali? Ito naman po ang gagawin natin. Isasama natin yung buro. Yung isda. Ayan. Ihahalo-halo natin. Para magkakasama siya dun sa... Ito kasi parang inano natin siya eh. Dagdagan pa po natin. Ito naman po. Dito naman po sa kabila.
So, depende po sa gusto niyo. Pwede pong ganito. Pwede rin pong ganito. So, kung ano po ang choices ninyo. Pero dapat po, iibabawan pa na natin. Para meron siyang kain. Tapos isasara lang natin ng yan po. Magiging buro na po yan. O diba? Bukod po sa napakalinis ng buro ninyo, sigurado pa po kayo na taga-taga. Sayang yung kanin. Ayan. Ayan na po ang buro natin. Ayan ang masarap na buro.